Hello mga Marcy, magandang araw sa inyo. Unang araw nga ng pasukan ngayon ng mga estudyante kaya hinatid ko ang aking mga anak. Habang wala pa nga ang ibang mga estudyante ay umupo muna sila Alex at Agatha. Kakaunti pa nga lang ang mga estudyante dahil panghapon ng iba. Habang naghihintay nga kami ay nagtanong na rin ako sa ibang mga nanay kung may pasok ba ang grade 2. Dahil nga wala naman ako nakikita ang kaklase nila Alex. Hindi pa nga kasi kami kasali sa GC kaya hindi ko alam na wala namang pasok. Kaya pala mangilan-ngilan pa lang ang mga estudyante at mga nanay ngayon. Pamaya-maya nga ay niyaya ko sila Alex na pumunta sa kanto para bumili ng makakain. Dito nga kami pumasok sa maliit na grocery. Pero marami nga rin ditong namimili at minsan bumibili rin kami dito. Pinamimili ko na nga sila Alex kung ano ang gusto. Pinakukuha ko na rin tuloy ng baon nila para bukas. Kapag nga kasi sa tindahan ay mapapamahal pa. Pero naiintindihan ko naman yon dahil nga iyon ay negosyo. Nauna na nga ako kila Alex at hinintay ko na lang sila sa may unahan. Pagkabalik nga namin ay merienda time na pala nila Sophie. Sila Sophia nga lang ang may pasok ngayong umaga. Sayang nga lang at hindi pa naging panghapon para sabay-sabay silang uuwi at papasok. Pero okay lang naman nga para may makalaro pa si Stephanie kapag wala si Sophie. Dahil nga panghapon sila Alex. Half day nga lang ang pasok ng mga bata dito sa Pinagbakahan. Pero ang iba naman ay whole day. At napakalaki na nga rin na naging improvement ng school dito sa Pinagbakahan. Dati nga kasi ay 4 na room lang pero nga ngayon ay marami na. Pagkaraan nga ng ilang oras ay dumating naman ang mga SK chairman. Mamimigay nga sila ng mga gamit at may kasamang bag. Taon-taon nga ay ganito ang tema namin dito. O kaya naman minsan bago magpasukan ay namimigay na nga sa barangay. Fast forward naman tayo mga Marcy, pagka uwi nga namin ay may nakita akong librong itinapon. Kaya kinuha ko dahil sayang naman. Bigla ko nga tuloy naalala ang aking pangangalakal. Dati nga kasi kapag nangangalakal ako ay marami ako nakukuhang mapapakinabangan. Kung papayagan nga lang ako ng mga anak ko na mangalakal uli ay gagawin ko. Lalo na nga ngayon na wala naman akong trabaho. Hindi na nga rin kasi ako pwedeng mamasukan ng buong maghapon. Ang dami nga palang libro nito mga Marcy at pwede rin gamitin nila Alex. At may mga notebook nga rin akong nakuha. Pwede nga sana tong gamitin nila Alex dahil maraming space. Pagkatapos ko namang iligpit ang libro ay nagpakarga naman kami ng battery. Dahil nga sobrang dilim sa amin kagabi. Naubusan nga kasi ng stock na karga ang battery. Dahil nga sa paulan-ulan ay hindi nagkakarga ang solar. Dumiretso na nga rin kami sa school para ihatid sila Alex at Agatha. Susunduin na rin namin tuloy si Sophia. Pagdating nga namin ay saktong nagpipicture ang Brigada Eskwela. Samantalang sila Alex at Agatha ay papunta naman sa room nila. Mas madami ngang estudyante at mga magulang ngayon kesa kaninang umaga. Sa hapon nga kasi ay grade 3 hanggang grade 6 ang may pasok. Ang sarap nga pagmasda ng mga bata. Excited na excited sila ngayong araw. Nandito na nga si Alex at Agatha sa loob ng room nila. Sabi ko nga maghintay na lang dito sa loob at wag nang lalabas para hindi na sila pagpawisan dahil naka-aircon naman dito sa loob ng room. Namiss ko nga rin tuloy ang pagiging bata. Naalala ko nga nung nag-aral ako sa Bicol ng grade 1 at grade 2 ay sariling sikap ko. Dahil nga kaming dalawa lang ng lola ko ang magkasama, kailangan magtrabaho ako. Nagtitinda nga ako noon ng mga gulay, kakanin at isda. Para lang may mabaon ako. Maswerte nga sila dahil buhay pa kami. Pinupursige namin ang kanilang pag-aaral. Kahit nga marami sila ay napapag-aral naman namin kahit papaano. At hindi naman nawawala ng baon kapag papasok sa school. Mabalik na nga tayo dito mga Marcy. Pagkakain nga namin at pagkapahinga, inayos ko na ang mga gamit ni Sophia. Kokoberan ko nga siya ng kulay red. Lalagyan ko na nga rin tuloy ng plastic cover nang hindi madumihan ng husto. 7 subject nga ito mga Marcy at papangalanan ko na rin tuloy. Habang nagko-cover nga ako ay dumating naman ang magtutubig. Mabilis nga lang kasing naubos ang in-order namin nung nakaraan. Dahil nga sa mineral na lang kami kumukuha ng panghugas at pansabaw ng sinaing. Mabuti nga ay maaga si kuya ngayon dahil nga wala na rin kaming tubig. Pagkaalis nga ni kuya ay binalikan ko na ang aking ginagawa. Nilagyan ko na nga rin ng pangalan ang mga notebook. Nung bandang hapon naman ay naghanap na ako ng maiuulam namin. At may nakita na naman akong saging na hinog sa puno. Yung isa nga ay nabuwal na at kalahati na lang ang natira. Tiningnan ko nga kung pwede pa pero hindi na pala dahil babad na sa tubig. Kaya ipapakain ko na lang sa bibi. Pagkakuha ko nga ng saging ay dumiretso na ako sa taniman at may nakuha nga akong ilang perasong okra. At nakita ko rin marami na ngang bunga ang talong. Mabuti na nga lang nakasurvive ang mga talong at ang ibang sitaw, pero ang ibang sitaw ay mamamatay na. Ganon din naman ang pipino, nakasurvive din. At blessed pa nga dahil nagkaroon na ng bunga. Dito ko na nga lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat sa panonood. God bless!